Nakakagulat sa El Nido. Isang 18 taong gulang na dalaga na buntis ng may-ari ng hotel na halos 60. Nagulat ang lahat sa pangyayari. Si Elena ay isinilang sa isang mahirap na pamilya sa isang probinsya sa Taytay, Palawan. Namatay ang kanyang ina noong siya ay nasa ika-4 na baitang pa lamang. Ang kanyang ama si Tatay David ay na-stroke at nakahiga na lang sa kama sa halos 2 taon. Lahat ng pasanin sa bahay ay napunta sa balikat ng dalagang hindi panag 18. Habang ang kanyang mga kaibigan ay abala sa paghahandaan kanilang maaplikasyon para sa kolehiyo, isinantabi ni Elena ang kanyang pangarap na mag-aral para maganap ng trabaho. Hindi siya nagsisisi o nagrereklamo sa kanyang kapalaran. Para sa kanya ang makita ang kanyang ama na buhay pa nakangiti at may mainit na kanin bawat araw ay sapat na. Naawa sa kanyang anak, minsan ay lumuha ang kanyang ama at sinabing huwag niyang isuko ang kanyang kinabukasan dahil sa kanya. Ngunit yumuko lamang si Elena, hinawakan ng mahigpit ang kamay ng kanyang ama. Hanggat buhay ka po tatay, may pupuntahan pa po ako. Hindi pa huli para mag-aral ulit kapag magaling na po kayo. Pagkatapos ng 1 buwan ng pagtatanong, ipinakilala siya ng kanyang pinsan na si Charla upang magtrabaho bilang isang room attendant sa isang 3 palapag na hotel malapit sa dalampasigan ng El Nido. Ang hotel ay hindi kasing karangya nga malalaking hotel, ngunit malinis, presentable at ang bisita ay pawang kagalang-galang. Ang may-ari si Mang Ramon ay isang lalaking halos 58 taong gulang, bihirang magpakita at paminsan-minsan lamang dumadalaw upang mag-inspeksyon bago tahimik na umalis. Masipag magtrabaho si Elena, hindi umiwas sa maruming gawain at hindi nagrereklamo sa pagod. Palagi siyang nakangiti at magalang sa sinuman, hindi nakikipaggulo at hindi masyadong nakikipag-usap. Minsan isang bisita ang aksidenteng nakabasag ng baso at sinisi ang staff. Plano ng manager ng hotel na parusahan ang buong shift, ngunit si Elena mismo ang umakong ang pagkakamali. Kahit hindi niya shift noon, hinangaan siyang marami, ngunit nagsimula rin siyang kainggitan ng ilan sa hotel. Ilang beses na napadaan si Mang Ramon, nakita niya si Elena na nakayuko at nagpupunas ng sahig o nagayos ng kumot at unan at humihinto siya sandali. Sa simula, ito ay isang mabilis na tingin lamang, pagkatapos ay isang nag-alangan na tingin na nagtagal, ngunit wala siyang gaanong tinanong, tumango lamang siya ng bahagya bilang tahimik na pagkilala. Walang nakapansin at walang nahinala na ang hindi sinasadyang pagtatagpo ang kanilang mamata ang siyang simula ang isang relasyon na magiging kontrobersyal sa hinaharap. Isang dalagang kakapuno lamang ang 18 taong gulang, payat, inosente at puno ng pagnanais na mabuhay, at isang lalaking halos 60. May karanasan malungkot at tahimik sa gitna ng magulong buhay. Walang sinuman ang nag-akalang maaari silang makasama sa isang larawan, ngunit ang buhay ay hindi nagtatanong sa sinuman. Isang di inaasahang pangyayari ang naganap, isang gabi ng tagulan noong Hunyo na nagpabago sa kapalaran ng 2 tao sa paraang hindi nila inaasahan. Maaga noong umaga, ang El Nido ay nababalot ng banayat na hamog. Si Elena ay nakaupo ng nanginginig sa bus mula Taytay patungong El Nido, hawak ang lumang backpack sa kanyang balikat na may lamang ilang nakatiklop na damit. Isang lumang kwaderno na may matalang diary mula grade 7 at isang larawan ng kanyang ama na malakas pa bago siya na stroke. Huminto ang bus sa terminal, bumaba siya at tumingin sa paligid ng asul na dagat ng El Nido na bahagyang natatakpan ng hamog ng umaga na may banayad na hampas ng alon sa pampang. Malaki at kakaiba ang lungsod, malayo sa buhangin na kalsada sa kanyang probinsya. Sa puso ni Elena ay may halong pananabik at kaba. Isang dalagang hindi pa nakakalabas ng kanilang maliit na bayan ngayon ay nag-isa sa gitna ng siyudad. Sinundo siya ng kanyang pinsan na si Charla sa terminal, naka-estilo ang damit, may pulang lipstick at naglalakad sa bangketa na may takong na nakakalansing. Hindi siya niyakap ng pinsan, inabot lamang ang backpack at sinabi, tara na, malapit lang dito ang hotel na pinagtatrabahuhan ko, bukas ka na magsisimula, walang oras para maglaro. Mahinang sumagot si Elena, opo, alam ko po. Dahil si Charla ay nakatira kasama ang kaibigan, si Elena ay inayos na manirahan pansamantala sa staff room sa hotel. Isang maliit na silid sa dulo ng pasilyo sa ground floor na sapat lamang para sa isang bakal na kama at isang lumang kahoy na aparador. Hindi siya nagreklamo, nagpasalamat lamang ng paulit-ulit. Para sa kanya, mas comfortable na iyon kaysa sa kanilang takpi-takping bahay sa probinsya. Sa unang araw ng trabaho, inatasan si Elena na maglinis ng 6 na silid.
Magulo ang ngaunan at kumot nakakalat ang matuwalya sa sahig, ang mabaso ay may bakas ng lipstick at amoy sigarilyo ang makurtina. Nahirapan siya ng halos 3 oras bago matapos masakit ang kanyang likod at umagos ang kanyang pawis. Napadaan ang manager at ngumuso bakit ang tagal 30 minuto lang dapat bawat silid kung mabagal ka mababawasan ang sweldo mo. Yumuko si Elena, opo pasensya na po pagbubutihin ko po. Nakita ito ni Carla at tahimik lamang siyang ngumuso, tila ayaw niyang isipin ng iba na makamag-anak. Sila takot na masabing sinusuportahan niya ang kanyang kamag-anak. Pag-uwi niya sa kanyang silid kinagabihan, nakaupo si Elena na nakayakap ang matuhod, tumawag sa kanyang ama. Sa kabilang linya umubo ang kanyang ama. Anak, pagod ka ba? Mabait ba ang matao diyan? Pinilit ni Elena na ngumiti. Opo, mababait po silang lahat, tatay. Bukas po maaga akong papasok sa trabaho, huwag niyo po kalimutan uminom ng gamot sa tamang oras. Pagkababa ngang telepono, inilagay niya ang cellphone sa kanyang dibdib, nakatingin sa simpleng kisame. Sinabi niya sa sarili, magpursigi ka para kay tatay para sa kinabukasan. Sa mga sumunod na araw, unti-unting nakasanayan ni Elena ang trabaho. Nalaman niya kung paano maguri-uri ng mga bedsheets, kung paano magwalis ng pahilis para mabilis luminis, kung paano tiklupin ang matuwalya sa hugis ng sisne gaya ng hinihingi ng hotel. Isang beses habang nagpupunas ng sahig, hindi sinasadyang tumingala siya at nakita ang tingin ng isang lalaki na nakatayo sa dulo ng pasilyo. Nakasuot siya puting shirt, kulay abo na pantalon, may hawak na maliit na notebook, may mabuting mukha ngunit malalim ang mga mata na tila dumaan na sa maraming taon. Dali-dali siyang yumuko. Magandang araw po, Mang Ramon. Bahagyang tumango ang lalaki at lumampas, hindi nagsalita. Maya-maya ay bumulong si Carla, siya ang may-ari ng hotel na ito. Si Mang Ramon, bihira siyang magpakita, mag-ingat ka at huwag kang mapansin. Tumango lamang si Elena, hindi naglakas loob na magtanong pa. Hindi niya alam na ang sandaling pagtingin na iyon ang siyang simulangang isang lihim na alon sa kanyang buhay. Para sa maraming empleyado ng hotel, si Mang Ramon ay isang misteryosong tao. Walang nakakaalam kung ano ang gusto niya o ayaw niya at walang naglalakas loob na makipaglapit o maging usyoso. Karaniwan siyang lumalabas tuwing umaga o hapon, may hawak na brown na notebook, kalmado ang lakad, tahimik at halos hindi ngumingiti. Maraming empleyado ang tumatawag sa kanya na boss na yelo dahil kahit sinong bumati sa kanya ay tumatango lamang siya at bihirang sumagot. Mayroon pa ngang empleyado na 2 taon na sa hotel ngunit hindi pa niya kinakausap. Narinig din ni Elena ang mga bagay na iyon, kaya mas lalo siyang nag-ingat na panatilihin ang distansya. Tuwing napadaan si Mang Ramon, yumuyuko siya ng magalang at nagpapatuloy sa kanyang trabaho. Hindi siya naglalakas loob na tumingin ng matagal, hindi nagiging usyoso at lalong hindi nakikipag-usap ng kusad tulad ng ilang batang empleyada na mahilig mag-flirt para mapansin. Ngunit ang tahimik na pag-ugali ni Elena ang siyang nakapukaw ng pansin ni Mang Ramon. Isang beses pumasok siya upang suriin ang isang silid pagkatapos na mag-check out ang bisita. Ang silid sa dulo ng pasilyo sa ikalawang palapag ay karaniwang inookupahan ng mga dayuhang bisita. Tuwid na tuwid ang mga kumot, malinis na malinis ang mga baso nakatupi, ang mga tuwalya na parang bulaklak at mabango ang sahig na amoy cinnamon. Tumayo siya ng tahimik sandali at mahinang naktanong sa manager sino ang naglinis ng silid na ito. Yung bagong empleyado po, si Elena. Inakyat siya ritong pinsan niyang si Charla mula Taytay. Walang sinabi si Mang Ramon, ngunit mula nun sinimulan niyang bantayan si Elena. Pinanatili niya ang kanyang malamig na panlabas, ngunit tila ang kanyang mahakbang ay tahimik na humihinto ng mas matagal sa tuwing dumadaan siya sa silid kung saan nagtatrabaho si Elena. Minsan nakita niya si Elena na nakaluhod na nagpupunas sa ilalim ng kamabasang-basa ng pawis ang likod at nakakalat ang buhok sa kanyang mukha. Huminto siyang ilang segundo at pagkatapos ay umalis ng walang nakakaalam. Isang maagang umaga dumaan siya sa garahe at nakita si Elena na tahimik na kumakain ng tuyong pandesal sa sulok ng dingding. Nang hindi tumawag o nagtanong, tiningnan niya lang ito sandali at pagkatapos ay bumalik upang maglagay ng mainit na kakanin kasama ang isang sulat kamay na mensahe. Kung maaga kang gumising, kumain ka ng sapat. Hinawakan ni Elena ang kahon ng kakanin na lalabo ang mamata. Tumingin siya sa paligid ngunit wala siyang nakita, tanging ang kulay ng papel na nakalagay sa takip ngang kahon, bilog at matatag ang sulat kamay na lubhang katulad ngang sulat kamay ngang may-ari na nakasulat sa kanyang check-up notebook. Mula noon, bawat umaga ay may kahon ng kakanin na nakahanda sa garahe, walang pangalan at walang nagbigay, ngunit alam ni Elena kung sino iyon.
Hindi niya ito sinabi sa sinuman lalong hindi sa kanyang pinsan na si Carla. Sa kanyang puso si Mang Ramon ay parang isang tahimik na amang nagmamalasakit, sa kanya isang ulila na nakahanap ng init. Isang araw nga lakas na ulan na kalimutan niyang magdala ng kapote kaya siya ay nabasa. Pagdating niya sa hotel bago pa siya makapagpalit ng damit lumabas si Mang Ramon mula sa kanyang opisina. Nakita si Elena na nanginginig sa ginaw. Hindi niya ito tinanong tulad ng karaniwan, dumiretso lang siya at maya-maya ay nagpahatid ng makapal na jacket. Kasama ang isang maikling mensahe, palitan ang basang damit para hindi ka sipunin. Si Mang Ramon ay hindi pa rin ngumingiti, malamig pa rin at tumango lamang bilang sagot, ngunit nagsimula ng umintindi si Elena. Sa likod ng kanyang mahigpit na anyo ay isang mainit at malungkot na puso. Malungkot tulad niya at ngayon ay tulad din ni Elena. Wala pa silang formal na pag-usap, ngunit tila may invisible na ugnayan na nagsimulang umiral sa pagitan nila, manipis, tahimik at walang sinuman ang naglalakasloob na pangalanan. Ngunit malinaw na iyon ay isang bagay na napaka-espesyal. Mula sa mga umaga na may mabangong kakanin na inilalagay sa sulok ng garahe hanggang sa jacket nung gabing iyon ng ulan, nagsimula nang makaramdam si Elena ng pagkagulo sa kanyang puso. Hindi ito ang mabilis na damdamin ng isang dalagita sa isang binata. Ang damdamin para kay Mang Ramon na mas matanda sa kanya ng 40 taon ay isang kakaibang init na may halong pasasalamat, pagpapahalaga at isang bagay na hindi matukoy. Nagtatrabaho pa rin siya ng masipag tulad ng dati, ngunit ang kanyang mata ay nagsisimulang sumunod sa pamilyar na anino. Sa tuwing dumadaan si Mang Ramon ay isang mabilis na tingin lamang, isang magalang na payuko. Ngunit malinaw na nadama ni Elena na mayroong higit na lambing sa mga mata ni Mang Ramon kaysa dati. At pagkatapos ay unti-unting lumitaw ang maliliit na bagay. Isang beses nasira ang aircon sa staff room kaya mainit ang buong gabi. Kinaumagahan ng buksan ni Elena ang pinto, nakita niya ang isang lumang desktop fan na mayos na nakalagay sa harap ng pinto kasama ang isang maikling mensahe. Gamitin muna, hintayin na ayusin ang aircon. Walang pumirma, ngunit pamilyar na kay Elena ang sulat kamay. Sa ibang araw sumakit ang kanyang tiyan dahil 2 beses siyang kumain ng instant noodles ng sunod-sunod. Kinagabihan habang nanginginig siya sa kanyang silid may kumatok sa pinto. Ito ay ang kusinera na may dalang mainit na lugaw at sinabing pinapahanda ni Mang Ramon para sa kanya. Sabi niya ay, bakit ka namumutla? Kamakailan nagulat si Elena, nanginig ang kanyang kamay habang kinukuha ang lugaw. Sa unang pagkakataon binanggit siya ni Mang Ramon sa ibang tao. Hindi na ito tahimik na pagmamalasakit kundi isang sadyang at may pangalan na pagmamalasakit. Kahit wala pa ring salita ang lumabas mula sa bibig ni Mang Ramon mismo, mula noon nagsimulang makaramdam si Elena ng unang damdamin sa kanyang puso, kasinggaan ng hangin ng dagat ng El Nido na humahaplos sa kanyang balikat, ngunit sapat upang mapabilis ang tibok ng puso ng dalaga. Mula din noon hindi na umiwas si Mang Ramon kay Elena. Dahan-dahan pa rin ang kanyang paglakad, kalmado pa rin ang kanyang mata, ngunit kung makita niya si Elena na naglilinis ng silid, hihinto siya at magtatanong ng simpleng, pagod ka ba ngayon? O kapag nakita niya si Elena na nagbubuhat ng mabibigat, hindi siya nag-atubiling tulungan ito kahit pa may ilang nagtatakang tingin mula sa ibang empleyado. Walang sinabi ni Elena, yumuko lamang siya at nagpasalamat, ngunit sa kanyang puso ay may tahimik na alon na dahan-dahang humahampas. May isang bagay na lumalaki ng malumanay ngunit hindi mapipigilan. Gayunpaman alam nina Elena at Mang Ramon na malaki ang agwat ng kanilang edad at hindi magiging maganda ang tingin ng tao kung malaman nila, kaya ang lahat ng pagmamalasakit ay pinanatili sa sapat na antas, sapat para magbigay init sa isang araw ng ulan, sapat para maramdaman ng isang tao na siya ay minamahal, ngunit hindi sapat upang lampasan ang hangganan ng moralidad, reputasyon at mga sismis. Sa labas may mga batang babae na nakikipaglandian kay Mang Ramon dahil mayaman siya, dahil may posisyon siya. Ngunit si Elena ay hindi kailanman sinasadya na lumapit, marahil iyon mismo ang dahilan kung bakit hindi niya maiwasan ang kanyang tingin para kay Elena. Mga tingin na palagi niyang sinisikap itago, ngunit aksidenteng nagiging masyadong malumanay. Kinagabihan biglang bumuhos ang ulan sa El Nido, bawat malakas na simoy ng hangin mula sa dagat ay humampas sa bubong. Ang tubig ulan ay humampas sa mga pasilyo, nagbigay ng ginaw sa likod. Sa staff room sa dulo ng pasilyo sa ground floor, bahagyang nilalagnat si Elena, mainit ang kanyang katawan at nananakit ang kanyang makamay at paa dahil sa ilang gabi ng pagpupuyat sa paglilinis dahil sa gipit na schedule.
Nakaupo siya nang nakabaluktot sa kumot, sinisikap matulog ngunit ang tunog nga ulan na humahampas sa bubong na yero ay nakpaingay sa kanyang ulo. Sa gitna ng gabi nakakatakot, ang katahimikan ng hotel, ang simoy ng hangin sa bintana ay parang mahabang iyak sa gitna ng bagyo. Idinampi niya ang kanyang kamay sa kanyang mainit na ano. Tuyong-tuyo ang kanyang lalamunan at kumakalam ang kanyang tiyan. Sinikap niyang bumangon, lumabas para kumuha ng tubig ngunit pagkabukas ng pinto ay nahilo siya, bumaksak sa malamig na sahig, tumama ang kanyang ulo sa gilid ng kahoy na aparador at bahagyang dumugo. Nakahiga si Elena doon, hindi umiyak o sumisigaw, tanging mahinang tinawag sa kanyang katahimikan, "Tatay, pagod na po ako." Sa sandaling iyon, isang anino ang lumitaw mula sa pasilyo, si Mang Ramon. Sanay siyang suriin ang hotel sa hating gabi pagkatapos nga pag-ulan para maiwasan ang tumutulong bubong o anumang aberya. Nang makita niya ang pinto na staff room na bahagyang nakabukas, sinabi ng kanyang kutob na huminto siya at natigilan siya nang makita si Elena na nakahiga ng walang galaw sa sahig, nakakalat ang buhok, may kaunting dugo sa sentido at mahina ang pahinga. Walang pag-aalinlangan, dali-dali niya itong binuhat sa kanyang nanginginig na mga bisig. "Elena, anong nangyari sa iyo?" Ang katawan niya ay mainit na parang baga. Dali-dali niya itong dinala sa kanyang pribadong silid sa ikatlong palapag na sa loob ng 10 taon ay ginagamit lamang niya para matulog pansamantala kapag ginagabi sa trabaho. Inilagay niya ito sa ilalim ng kumot, naglagay na malamig na bimpo sa noo at tinawag ang kanyang pamilyar na doktor sa gitna ng gabing maulan at mahangin. Dumating ang doktor at nagbigay na dextrose para bumaba ang laknat. Tahimik na nakaupo si Mang Ramon sa tabi ng kamapunong pag-aalala ang kanyang mata. Sa sandaling iyon, ang kanyang puso ay kakaibang kumilos, hindi dahil sa awa kundi dahil sa pakiramdam ng pagkawala na umikot sa kanyang puso. Napakapayatin ng batang ito. Sinabi ng doktor na kung hindi alagaan ng mabuti ay madali itong maka-pneumonia. Sa gabing iyon, hindi umalis si Mang Ramon. Sa silid na iyon ni isang hakbang, nakaupo siya sa tabi ng kama, nakikinig sa mahinang tunog ng ulan na humahampas sa bintana. Hawak ang bimpo na pinupunas sa nonang dalaga, puno ng pagmamahal ang mga mata tulad ng isang ama, ngunit hindi na rin tulad ng isang ama. Pag-ilaw ng umaga, idinilat ni Elena ang kanyang mata, kakaiba ang paligid, malaki ang silid at may amoy pabango sa unan na nagpagulo sa kanya. Nang lumingon siya at nakita si Mang Ramon na nakaupo sa tabi, may malalim na ibex, siya ay natigilan. "Bakit po ako nandito?" Mahina niyang sagot, malalim ang boses. "Nawalang malay ka sa harap ng pinto ng iyong silid. Mabuti na lang at dumaan ako sa tamang oras." Namula si Elena, mabilis na bumangon ngunit natumba dahil sa pagkahilo. Inalalayan siya ni Mang Ramon, ang malaki niyang kamay ay dumampi sa kanyang maliit na balikat, ang tahimik na init ay dumaloy, nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Mahina niyang sinabi, "Nakakaabala po ako sa inyo." Bahagyang ngumiti si Mang Ramon, isang napakagaan na ngiti ngunit sapat upang maramdaman niya na may isang bagay sa kanyang puso ang biglang namukatkat tulad ng usbong ng bulaklak pagkatapos ng unang ulan. Sa umagang iyon huminto ang ulan, ngunit sa puso ng dalawang tao ay nagsimulang bumangon ang isa pang bagyo, isang bagyo na tinatawag na damdamin na wala nang makakaiwas pa. Pagkatapos na gabing puno ng pagbabago, binigyan si Elena ng 3 araw na leave para makabawi ng lakas. Si Mang Ramon mismo ang pumirma sa kahilingan kahit na hindi siya kailanman nakikialam sa pagayos ng staff ng hotel. Nagdulot ng bulong-bulungan ang balita, ngunit dahil siya ang may-ari, walang naglakas loob na magtanong. Sa ikalawang araw, bahagya pa ring nilalagnat si Elena kahit na mas malakas na siya. Nakahiga siya ng tahimik sa kama, nakatingin sa kisame ng medical room, balisa ang kanyang puso. Mula pagkabata wala pang lalaking nagalaga sa kanya ng ganun kaingat. Hindi dahil siya ang may-ari kundi dahil nakaupo siya sa tabi niya buong gabi, siya mismo ang nagpalit bimpo, tumawagang doktor at nagluto pa ang lugaw. Ang damdamin niya ngayon ay hindi lamang pasasalamat kundi isang bagay na malambot at malalim na pumasok hanggang sa kaibuturan ng kanyang puso. Isang damdamin na unang nararanasan ng isang 18 taong gulang na dalagang hindi pa nagmamahal. Kinagabihan bumalik si Mang Ramon upang bisitahin siya. Hawak niya ang isang maliit na basket ng prutas, ilang kahon ng gatas at isang paketa ng nutritional lugaw. Hindi siya nagsalita ng marami, nagtanong lang kung bumuti na ba siya. Mahinang tumango si Elena. "Opo, malakas na po ako. Kaya ko na pong pumasok bukas." Tiningnan siya ni Mang Ramon sandali at pagkatapos ay dahan-dahang sinabi, "Manatili ka muna sa bahay ko na ilang araw. Tahimik at mas presko doon. Dito ay mainit, mahirap magpahinga."
Nagpabalisa talaga kay Elena ang sinabi niya. Mula pagkabata hanggang ngayon hindi niya kailanman naisip na darating ang araw na papasok siya sa sariling bahay ng isang lalaki lalo na ang isang mas matanda sa kanya ng 40 taon. Ako po natatakot po ako na maging abala. Tiningnan siya ni Mang Ramon ang kanyang nga mata ay walang ibang intensyon kundi tunay na pagmamalasakit. Tinitingnan lang kita bilang isang maliit na apo. Kung nahihiya ka maari akong maghanda ng isang pribadong silid sa ground floor. Laging nakakandado ang pinto walang makakaistorbo sa iyo. Gusto ko lang na gumaling ka. Malalim at mahinahon ang kanyang boses ngunit nagbigay ito ngang matinding kapanatagan sa nakikinig. Tiningnan siya ni Elena ng matagal bago tumango. Kinagabihan umulan muli ng bahagya. Ang lumang kotse ni Mang Ramon ay huminto sa harap ng hotel. Binuksan niya ang pintong kotse para kay Elena ng magalang na parang isang ama. Walang sinuman sa kanila ang nagsalita ng marami. Mayroon lamang tunog ngang wiper ngang kotse at ang amoy ngang mainit na tsaa na dala niya na pumuno sa sasakyan. Ang bahay niya ay nasa tabi ngang sa awal 10 minutong biyahe mula sa hotel. Ito ay isang maliit na 2 palapak na bahay na may lumang disenyo. May bubong na tisa sementadong bakuran at makulay na bougainvillea na nakasabit sa gate. Si Elena ay inilagay sa isang maliit na silid sa ground floor na may kumpultong kagamitan. Mabango ang makumot at unan may lamesa para sa pag-aral bookshelf at bintana na nakatanaw sa luntiang hardin. Lahat ay mayos at malinis tulad ng pagkatao ni Mang Ramon. Hindi sila makasama sa palapag. Natutulog si Mang Ramon sa ikalawang palapag, bumaba lamang para magbigay ng pagkain gamot at ilang paalala. Walang anumang kilos na lumampas sa hangganan. Kung may kailangan ka tumawag ka lang pag-uwi ko mula sa palengke ay pagluluto kita ang gulay para hindi ka magsawa. Nakaupo si Elena sa silid na gugulo ang kanyang puso may kakaibang init na bumabalot sa kanyang dibdib. Hindi pa niya kailanman naramdaman ng malinaw kung ano ang pakiramdam ng protektado. Ngayon sa gitna ng malamig na tagulan sa El Nido tahimik na nagbigay si Mang Ramon sa kanya ng tunay na init hindi ng mabilis na pag-ibig kundi ng isang mapag-alagang malumanay at makabuluhang pag-aruga. At mula din noon ang puso ni Elena ay nagsimulang makaramdam ng pagkamis sa isang lalaking nagngangalang Ramon. Lumipas ang 3 araw sa bahay ni Mang Ramon at halos ganap nang gumaling si Elena. Ang pasa sa kanyang noo ay unti-unting kumukupas ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging malinaw ngunit may isang bagay sa kanyang puso ang hindi nakatulad ng dati. Ang pakiramdam ngang seguridad ginhawa at isang hindi matukoy na init ay bumabalot sa bawat hininga. Kinaumagahan lumabas siya nga silid at nakita si Mang Ramon na nakaupo sa ilalim ngang bubong may hawa na pitsel ngang saan nakatingin sa maliit na hardin na puno ngang halamang gamot at ilang pulang kamatis. Ayos ka na ba tanong niya nakatingin pa rin sa malayo. Opo, ayos na po ako. Mari na po akong bumalik sa hotel para magtrabaho. Lumingon si Mang Ramon at mahinang sinabi manatili ka pa nga ilang araw. Mahina ka pa at may mag-aasikaso pa sa hotel hindi kailangang magmadali. Mahinang sinabi ni Elena ngunit nahihiya po ako dito. Ngumiti si Mang Ramon ng isang bihirang mabait at tapat na ngiti. Hindi ako nahihiya bakit ka mag-aalala kinagabihan sa unang pagkakataon sa kanyang buhay umupo si Elena para kumain kasama si Mang Ramon sa simpleng bahay na iyon. Ang hapagkainan ay may 3 ulam sinigang na baboy at kalabasa pritong itlog at nilagang kangkong. Hindi magarbo ang pagkain ngunit ang paraan ng pagkuha ni Mang Ramon ng sabaw para sa kanya at paglagay ng bawat maliit na gulay sa kanyang mangko ay nakpatibo sa kanyang puso. Sige kumain ka lang sa... Tingin mo lang yan pero marami akong naluluto. Sanay na akong magisa. Ngumiti si Elena nang mahiyain may kakaibang damdamin na lumitaw sa kanyang puso. Kailanman ba ay may lalaking nakaupo sa tapat niya sa isang mainit na hapunan wala? Mula nang mamatay ang kanyang ina at nagkasakit ang kanyang ama sanay na siyang kumain mag-isa na may luhang dumadaloy. Bawat gabi si Mang Ramon ang nagluluto ng pagkain. Pagkatapos, kumain siya ang nahuhugas ng pinggan at si Elena naman ang nagpupunas ng lamesa at nagwawalis ng bahay. Hindi sila gaanong nag-uusap ngunit ang espasyo sa pagitan nila ay palaging puno ng kapayapaan. Ang masimpleng bagay na ito ang siyang nagpagalaw sa puso na 18 taong gulang na dalaga sa unang pagkakataon. Isang gabi nang bumuhos ang ulan biglang nawalan ng kuryente. Nabigla si Elena na nagbabasa ng libro dahil sa tunog ng kulog. Bumaba si Mang Ramon mula sa itaas na may dalang 2 kandila. Takot ka ba sa kulog? Opo, takot na po ako simula bata pa. Kapag naririnig ko bumibilis ang tibok ng puso ko.
Inilagay niya ang kandila sa lamesa, umupo sa tabi. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Ang simpleng pahayag na iyon, ngunit bakit nagpanginginig ng puso ni Elena sa malabong liwanag ng kandila? Lihim niyang tiningnan si Mang Ramon. Ang kanyang mukha ay may pawis, may puting buhok, kalmado ang mata, ngunit tunay na malungkot. Sa gitna ng gabing maulan at walang kuryente, dalawang tao, isang matanda at isang bata ang tahimik na nakaupo sa tabi ng kandila, habang sa kanilang puso ay maraming bagay ang bumubulwak tulad ng alon. Mula noon, ang mahapunan ay hindi na lamang simpleng pagkain, naging isang invisible na tali ito na nag-uugnay sa dalawang puso. Nagsimulang maghintay si Elena kay Mang Ramon para sa hapunan, at si Mang Ramon naman ay laging nagluluto ng sobra sa paborito niyang ulam. Kahit hindi pa niya nasasabi ang mahindi, pinangalan ng pagmamalasakit ang madamdaming hindi pa nabibigkas. Ngunit unti-unting lumalaki ang ito sa bawat araw, sa bawat pagkain, sa bawat tahimik na pagpapalitan ng tingin. Sa gabing iyon, tahimik ang kalangitan, wala nang tunog ng ulan, tanging huni ng insekto sa hardin na may halong mahinang pahinga sa maliit na bahay. Hindi makatulog si Elena, kahit naganap na siyang gumaling, may isang bagay sa kanyang puso na nagpapabilis ng tibok nito. Hindi niya alam kung kailan nagsimula, ngunit ang matingin ni Mang Ramon ay nagpapahiya sa kanya. Kapag matagal siyang tiningnan, bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Kapag narinig niya itong magtanong, "Masarap ba ang kain mo?" Nabibingi ang kanyang lalamunan. Isang damdamin na hindi tulad ng pagmamahal ng ama at anak, hindi tulad ng paggalang, kundi isang bago, malambing na damdamin na nagpapaligaya at nagpapatakot sa kanya. Halos alas 11 na ng gabi noon nauhaw si Elena. Dahan-dahan siyang lumabas ngang sa labalak, sanang bumaba sa kusina para kumuha ng tubig, ngunit bigla niyang nakita na maliwanag pa ang ilaw sa sala. Nakaupo doon si Mang Ramon ng mag-isa. Ang dilaw na ilaw ay nagbibigay liwanag sa kanyang mukha, tahimik at nag-isip. "Hindi ka pa natutulog?" Natigilan si Elena, mahinang sumagot. "Opo, nauhaw po ako." Tumango si Mang Ramon, hindi na nagsalita pa. Akala ni Elena ay magpapatuloy na siya, ngunit biglang nagsalita si Mang Ramon. "Elena, maaari ka bang umupo sandali dito?" Nag-atubili siya ng ilang segundo at pagkatapos ay dahan-dahang lumapit, umupo sa silya sa tapat. Ang kapaligiran ay naging tahimik hanggang sa nakakabingi. Matagal bago nagsalita si Mang Ramon. "Akala ko sa nalalabi kong buhay ay mag-isa na lang ako. Umaga ay abala sa hotel, gabi ay uminom ng tsaa, magbasa ng libro at pagkatapos ay matulog." Tumingala siya at tiningnan si Elena, ngunit mula nang nandito ka, nagbago ang lahat. Mahigpit na kinuyom ni Elena ang kanyang magamay, mabilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi siya naglakas loob na tumingin ng diretso kay Mang Ramon, ngunit ang kanyang matainga ay tila alerto, bawat salita niya ay nakatatak sa kanyang puso. "Hindi ako magaling magpahayag at lalong ayaw kong gumawa ng anumang magpapahirap sa iyo, ngunit ayaw ko na ring itago ang aking damdamin." Huminto si Mang Ramon sandali, bahagyang lumalim ang kanyang boses. "Mahal kita, Elena, higit pa sa pagmamalasakit ng isang may-ari sa kanyang empleyado. Higit pa sa pagmamalasakit ng dalawang estranghero. Ngunit naunawaan ko na bata ka pa, marami ka pang kinabukasan habang ako ay nasa edad 60 na." Tahimik si Elena, hindi dahil sa pakalito kundi dahil sa damdamin. Biglang lumuha ang kanyang mata ng walang malinaw na dahilan. Yumuko si Mang Ramon at tiningnan siya ng malumanay. "Kung balang araw ay makakita ka nga mas angkop na tao, hindi kita pipigilan. Ngunit kung hindi ka natatakot, gusto ko lang na makasama kaalagaan katulad na nakaraang araw, ngunit may malinaw na katayuan." Ang alot na iyon ay kasinggaan ng hangin, ngunit direktang tumama sa puso nga. 18 taong gulang na dalaga ang puso na nagugulo sa dami ng unang damdamin. Nautal si Elena. "Mang Ramon, ako po." Ngumiti siya at inabot ang kanyang kamay. "Hindi mo kailangang sumagot agad, sapat na malaman mong tapat ako at hindi nagmamadali. Kaya kong maghintay." Nang gabing iyon, bumalik si Elena sa kanyang silid. Inilagay ang kanyang kamay sa kanyang dibdib. Mabilis ang tibok ng kanyang puso ng walang kaayusan. Ang kanyang masalita ay patuloy na umaalingaw sa kanyang matainga. "Tapat ako." Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nakatanggap siya ng alok, hindi mula sa isang pabigla-biglang binata kundi mula sa isang matatag, mahinahon na lalaki. Sapat ang init upang maging payapa ang kanyang buong buhay. Pagkatapos ng taos-pusong alok ni Mang Ramon, nagulo ang puso ni Elena. Hindi na siya makatulog ng payapa tulad ng dati. Ang kanyang isip ay palaging umiikot sa mga mata ni Mang Ramon.
sa kanyang malalim na boses at sa mga salitang nagpaparamdam sa kanyang puso na tila pinipiga sa damdamin. Tapat ako, ang tatlong salitang iyon ay tila kasinggaan ng simoy ng hangin ngunit kasing bigat ng buong kalangitan na nakadagan sa puso ng dalaga. Sa loob ng ilang araw naging tahimik. Si Elena kahit na si Mang Ramon ay kumilos pa rin ng normal, nagluluto pa rin, nagtitira pa rin ng lugaw na paborito niya at paminsan-minsan ay nagtatanong kung mayos na siya ngunit pareho silang tahimik na naunawaan na ang espasyo sa pagitan nila ay hindi na katulad ng dati. Hindi na iyon ang relasyon ng may-ari at empleyado, hindi rin lamang ito simpleng pag-aaruga ng matanda sa mas mahina kundi isang bagay na nagsisimulang umusbong, ngunit hindi pa naglalakas loob na pangalanan. Nang gabing iyon humingingang, pahintulot si Elena kay Mang Ramon upang lumabas. Pumunta siya sa parke malapit sa dalampasigan kung saan may pamilyar na sementadong upuan kung saan siya at ang kanyang ina ay dating kumakain ng ice cream nung kanyang kabataan. Ngayon ay siya na lamang ang naroon na may mapakalito na walang sinuman ang nakakaintindi. Tumingala si Elena sa tahimik na kalangitan, nagtataka kung mayroong nakakaintindi sa kanyang nararamdaman sa sandaling iyon. Sa isang banda ay si Mang Ramon, isang lalaking may karanasan, mabait at tahimik na nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng pagmamahal at proteksyon. Sa kabilang banda ay ang mga tsismis ng lipunan, ang mga tingin ng mga tao na kung malaman ang nangyayari ay sasabihin siyang sakim sa pera at posisyon o isang babaeng walang kahihiyan. Natatakot siya, natatakot na malitin, natatakot na hindi niya rin maintindihan ang kanyang nararamdaman, ngut kung wala siyang damdamin bakit nanginginig ang kanyang puso tuwing nakikita niya si Mang Ramon ng gabing iyon. Pag-uwi niya, nagluluto pa rin si Mang Ramon. Pumasok siya sa kusina at mahinang sinabi, "Tulungan ko na po kayo." Lumingon si Mang Ramon at ngumiti, "Magpahinga ka na sa lamesa, malapit na itong matapos." Tiningnan niya si Mang Ramon ng matagal at pagkatapos ay yumuko. "Mang Ramon, hindi ko pa po alam kung paano kayo sasagutin." Huminto si Mang Ramon sa pagluluto ngunit hindi siya lumingon. Malalim pa rin ang kanyang boses. "Hindi ako nagmamadali. Kailangan mo lang pag-isipan ng mabuti, hindi maaring pilitin ang damdamin. Kung wala kang nararamdaman, ituring na lamang na hindi nangyari ang pag-usap na iyon." Mahigpit na kinuyom ni Elena ang kanyang kamay. "Ngunit kung pareho po ang nararamdaman ko sa inyo," natigilan si Mang Ramon at pagkatapos ay lumingon, ang kanyang mga mata ay malumanay na tulad ng tahimik na dagat. "Kung gayon, hihintayin kong sabihin mo iyon. Kailan ka handa?" Hindi na nagsalita si Elena. Ngunit nang gabing iyon siya mismo ang nagtimpla ng isang pitsel ngan saa, inilagay ito sa lamesa at tahimik na nagsalin ng isang tasa para kay Mang Ramon bago bumalik sa kanyang silid. Iyon ang kanyang sagot, nag-aalinlangan, mahiyain ngunit malinaw na hindi niya tinanggihan. Kailangan lang niya ng kaunting oras upang maniwala na ang ganoong pag-ibig ay maaring umiral at karapat dapat ipaglaban. Malamang ay mananatiling payapa ang lahat kung hindi nangyari ang umagang iyon. Kalalabas lamang ni Elena sa hotel para magtrabaho, ganap na siyang gumaling, mas relax ang kanyang isip at tila mas masigla pa nga. Matapos ang halos 10 araw na paninirahan sa bahay ni Mang Ramon, pakiramdam niya ay lumabas siya mula sa ibang mundo kung saan hindi na siya isang maliit na batang walang magawa sa buhay. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay hindi na katulad ng dati ang lahat. Pagpasok niya sa administrative area, ang unang tingin na natanggap niya mula kay Ate Gina, ang matagal ng receptionist, ay hindi na ang pamilyar na tingin kundi isang mabilis na sulyap at pagkatapos ay umalis habang sumisinghal. Maya-maya sa staff lounge nang pumasok si Elena para magpalit ng uniforme, ang mahinang usapan na may halong tunog ng electric fan ay narinig pa rin niya. 10 araw na hindi pumasok sa trabaho pero may pwesto pa rin at binigyan pa ang pinakamagaan na shift. Ano pa ba, bata pa pero may nag-aalaga, sino ba ang hindi nakakaalam? Natigilan si Elena, namumuo ang kanyang lalamunan. Walang binanggit na pangalan ngunit alam niya kung sino ang pinag-usapan nila at sino ang sentro ng usapan. Ang kabaitan ni Mang Ramon, ang nabaon na pagkain na dinadala niya sa hotel para sa kanya, ang tahimik na pabor na ipinakakalop niya ng paunti-unti ay nagsimula ng mapansin ng mataw. Ang mabagay na inakala niyang tahimik na pagmamalasakit lamang ay naging paksa na ngayon ng paninira. Nang tanghali nang dumating si Mang Ramon upang suriin ang palapag pagkalabas niya ng elevator ay biglang tumahimik ang dalawang batang empleyado. Isang tao ang yumuko upang bumati habang ang isa ay nakunwari na nagbabrowse sa cellphone, nakatingin pa rin sa kanya.
Walang sinabi ni Mang Ramon ngunit naunawaan niya. Kinagabihan tinawag niya si Elena sa technical meeting room kung saan bihira ang tao. May nagsabi ba sa iyo, tanong niya, seryoso ang kanyang mata. Elena, bahagyang umiling, ayos lang po ako, sanay na po ako. Tiningnan siya ni Mang Ramon ng matagal at pagkatapos ay mahinang sinabi, pasensya na kung ang aking pagmamalasakit ay naging sanhi upang mapansin kang matao. Mahinang ngumiti si Elena ngunit ayaw ko pong tumigil kayo. Natigilan si Mang Ramon. Ang pahayag na iyon ay hindi isang deklarasyon ng pag-ibig ngunit nagdulot ito ng sakit sa kanyang puso, may halong awa, init at pagmamahal. Mahina niyang hinawakan ang kamay ni Elena, asikasuhin ko ito, hindi ko nahahayaan na makarinig ka pa ng numang salita. Nang gabing iyon nagpatawag siya ng pulong sa management, hindi siya nagsalita nang malakas o nagtanong ngunit malinaw na mula ngayon sinumang magpakalat ng walang batayan na tsismis na nakakapekto sa empleyado ay didisiplinahin ng internal. Nagsisilbi tayo, hindi dapat magdala ng malisya ang ating mga salita. Maikli ang babala ngunit sapat upang mapatahimik ang buong hotel. Ngunit kahit tahimik sa labas, puno pa rin ng pagdududa ang puso ng mga tao. Kung mas ipinagbabawal, mas naniniwala sila na mayroong di kanais-nais na relasyon sa pagitan ng may-ari at ng 18 taong gulang na dalaga. Nagsimulang mag-alala si Elena, hindi dahil sa takot na mawalan ng trabaho kundi dahil sa takot na ang hindi pa pinangalanang relasyon na ito ay mababaluktot ng dilang mga tao. Ngunit ang hindi niya alam ay nagsisimula pa lamang ang lahat ng pagsubok. Matapos ang babalang pulong, medyo tahimik ang kapaligiran sa hotel, wala nang naglalakas loob na mag-usap ng lantaran ngunit hindi nawala ang inggit. Tahimik lamang itong nagbabago, palihim na sumisiksik sa bawat tingin, bawat kilos, bawat kalahating totu, kalahating biro na salita. Malinaw na nararamdaman iyon ni Elena. Tuwing papasok siya sa staff room ay nag-uusap na biglang tumatahimik. Ang mapilit na ngiti ay napalitan na ngayon ng matingin na puno ng hulugan. Mayroon pa ngang ilang tao na sinasadya na magpalit ng schedule o itula ang trabaho sa kanya. Ngunit hindi siya nagsalita, pinili niyang magtiis tahimik na ginagawa ng maayos ang kanyang trabaho, hindi nahuhuli ng isang minuto, hindi nakakamali ng isang detalye. Dahil alam niya na kung magiging mahina siya, mas marami silang dahilan para siya ay yurakan. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay mayroong hindi tumigil sa mga tingin o tsismis. Nagsimula silang kumilos. Isang gabi nagulat ang night duty receptionist sa manager. May nagrereklamo ang bisita na nawawala ang relo sa room 305. Ito ang silit na nilinis ni Elena sa umagang iyon. Kaagad inutusan ng management na suriin ang kamera at ang mga personal na gamit ng mga empleyado na sangkot. Tinawag si Elena para tanungin. Siya ay natigilan at naguluhan. Ako po, nilinis ko lang po ang silid ayon sa proseso, hindi ko po hinawakan ang magamit ng bisita. Isang empleyada ang nagbigay ng mahinang pahayag. Hindi hinawakan, bakit nawala ang gamit ng bisita? Sino pa ba ang pumasok sa silid na iyon kundi ikaw? Ang ilan ay nagsimula ring magpakita ng pagkaawa. Siguro nagkamali ka lang, ngunit ang tono ay tila siya ang salarin. Nautal si Elena, mahigpit na kinuyom ang kanyang kamay. Wala pa siyang kinukuha mula sa sinuman. Kahit na isang simpleng sticky note, ngunit ngayon ay pinaghihinalaan siya dahil lamang siya ang pinagmalasakitan ng may-ari. Mabilis na nakarating ang balita kay Mang Ramon. Agad siyang humiling na suriin ang buong log ng access sa silid gamit ang keycard, ang kamera sa pasilyo at ipatawag ang lokal na pulisya upang maiwasan ang malabong panloop na pahawak. Nang gabing iyon, pinuntahan niya si Elena sa staff lounge. Nakaupo siya nang nakabaluktot sa silya, namumula ang mata, hindi umiyak ngunit malinaw na dumanas ng matinding hinanakit. Alam kong hindi ikaw ang gumawa, naniniwala ako sa iyo. Tumingala si Elena, mariing nakatikom ang malabi ngunit hindi sila naniniwala. Naghihintay lang sila ng pagkakataon para paalisin ako. Alam ko po iyon. Tiningnan siya ni Mang Ramon, puno ng awa ang mga mata. Lumapit siya at inilagay ang kanyang kamay sa balikat ni Elena. Hindi ka nag-iisa. Alamin ko ang katotohanan. Kung sinuman ang sadyang naglagay ng bitak, magbabayad sila. Sa isang pangungusap lamang na iyon, umiyak si Elena. Ang lahat ng pinigilang damdamin ay sa wakas bumuhos. Kinaumagahan, ang resulta mula sa pulisya ay nagpagulantang sa buong hotel. Ang kamera sa pasilyo sa ikatlong palapag ay nakakuhang larawan ng night duty receptionist na siya mismong. Unang nagulat ng nawawalang gamit, binuksan ang room 35 bandang 10:40 PM nang wala na ang bisita at hindi na nakakandado ng maayos ang silid.
Sa backpack niya pagkatapos na paghahanap na tagpuan din ang ninakaw na relo. Yumuko siya hindi makapagsalita ngang isang salita. Sinabi ng mga tao na dahil sa inggit kay Elena bata at pinapansin ng may-ari sadyang gumawa siya na kwento para sisihin ito at piliting umalis si Elena dahil sa eskandalo. Nang malinaw ang katotohanan biglang tumahimik ang buong hotel. Ang matingin ang mga bulong-bulungan ay biglang naglaho. Ngunit para kay Elena ang sugat ay nanatili pa rin sa kanyang puso. Ang kaibahan lang sa pagkakataong ito ay hindi na siya natatakot dahil mayroong isang taong palaging nagtitiwala at handang ipagtanggol siya laban sa lahat ng pagsubok. Mula pagkatapos ng insidente ng maling akusasyon binigyan si Elena ni Mang Ramon ng 3 araw na leave para makapagpahinga. Kahit na napawalang sala ang kanyang dangal mabigat pa rin ang kanyang puso. Ang sakit ng pagdududa ng mamapanghusgang, tingin ng mga tao ng madisinasadyang salita na parang matalim na kutsilyo, ay nanatili pa rin sa malungkot niyang mamata. Sa unang araw ng kanyang leave hindi siya umuwi sa probinsya. Nanatili pa rin siya sa maliit na bahay sa tabi nga sa awal na ngayon ay hindi nakakaiba kundi parang isang tunay na tahanan. Pinanatili pa rin ni Mang Ramon ang distansya, nagluluto pa rin ng pagkain tulad ng dati, nagtatanong pa rin ngunit hindi na muling binanggit ang usapin ng damdamin. Naunawaan niya na kailangan ni Elena ng oras at sapat siyang matiyaga upang maghintay. Kinagabihan payapa ang sikat na araw, nakaupo si Elena sa sementadong upuan sa bakuran, may hawak na lumang libro. Ang banayad na gintong sikat na araw ay humaplos sa kanyang balikat, lalo siyang naging marupok. Lumabas si Mang Ramon mula sa bahay, may hawak na basong limonada, uminom kanito para lumamig bagong timpla ko lang. Kinuha ni Elena at mahinang sinabi, "Salamat po." Pareho silang tahimik, nagsimulang humuni ang makulihlik sa bougainvillea. Sa malayo ay naririnig ang tawanan ng mga bata sa kalapit na lugar. Isang kakaibang payapa na tanawin malayo sa manakaraang pagsubok. Maya-maya mahinang nagsalita si Elena. "Mang Ramon, sinabi niyo po noon na ayaw niyo na po akong masaktan, tama po ba?" Bahagyang tumango si Mang Ramon. Dahil marami ka ng pinagdaanan. Ayokong ang mabuting tao ay balewalain dahil sa masasamang bagay. Tumingin ng diretso si Elena sa kanyang mamata sa unang pagkakataon matapos ang maraming araw ng pag-iwasang. Kanyang boses ay dahan-dahan malumanay ngunit puno ng determinasyon. "Kung pipiliin ko po kayo, maari po ba natigilan si Mang Ramon?" Ang pahayag na iyon ay parang sariwang hangin na nagpalipat sa lahat ng pagdududa, ang lahat ng pag-aatubili sa kanyang puso sa napakatagal na panahon. "Sigurado ka ba?" tumango si Elena. Ang kanyang mamata ay namumula ngunit nakangiti pa rin ang kanyang bibig. "Hindi ko po alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap, ngunit alam ko na wala pang nagbigay sa akin ng pakiramdam na maging ako tulad ninyo. Hindi po ako natatakot kung kayo po ang hahawak sa aking kamay." Walang sinabi ni Mang Ramon. Inabot niya ang kanyang kamay ng dahan-dahan, puno ng paggalang. Ang kamay na iyon ay magaspang at matigas dahil sa mga taon, ngunit nanginginig tulad ng sa isang binata sa unang pagkakataon. Inilagay ni Elena ang kanyang kamay sa ibabaw nito. Sa unang pagkakataon naghawakan sila ang kamay. Isang paghawak ang kamay na walang salita, hindi nagmamadali, hindi matindi ngunit mainit at matatag. Idinampi ni Elena ang kanyang mukha sa balikat ni Mang Ramon at bumulong na parang hangin, "Huwag niyo po akong bibitawan." Mahina niyang hinigpitan ang kanyang kamay, malalim ang boses, "Hindi ko kailanman bibitawan kung gusto mo pa ring kumapit." Kinagabihan hindi malinaw ang panahon ngunit sa puso nga dalawang tao ay may isang kakaibang hangin na humihip na nagdala ng lahat ng pag-aatubili, pag-aalala at nagiwan ng isang malumanay, tapat na damdamin na nagsisimulang tawagin sa dalawang salita, pag-ibig. Pagkatapos nilang maghawakan ng kamay, hindi na ipinahayag nina Elena at Mang Ramon ang anumang bagay. Pinanatili pa rin nila ang kanilang dating ritmo ng buhay, banayat dahan-dahan. Tanging ang kaibahan ay mayroon na ngayong tiwala at pag-unawa sa kanilang mga mata. Gayunpaman, ang anumang itinatago sa mata ng publiko ay mahirap itago mula sa pagbabago sa puso nga mahal sa buhay. At ang hindi pa napahandaan ni Elena sa wakas ay dumating. Nang Sabado ng hapon, sinamantala niya ang pagkakataon na sumakay ng bus pawi sa probinsya upang bisitahin ang kanyang ama. Mula nang namatay ang kanyang ina, ang kanyang ama si Tatay David ay na-stroke at kalahati ng kanyang katawan ay paralisado, nakahiga na lamang sa kama. Sa kabilang kahirapan, siya pa rin ang huling sandigan nga lakas sa buhay ni Elena. Pagpasok pa lamang niya sa bahay, nakita na niya si Aling Nena, isang malayo nilang kamag-anak na nakaupo sa tabi ng kamang kanyang
ama nagsasalita ng may mapait na tono. Sasabihin ko sa iyo ang anak ng tiyuhin mo maganda at bata pa kung mayugnay sa lalaking iyon masasayang lang ang kanyang buhay. Natigilan si Elena. Bago pa siya makarayak bumaling si Aling Nena at ngumuso. Kumalat na ang balita sa buong nayon, sinasabi nga lahat na umalis siya sa trabaho at nanatili sa bahay ng lalaking iyon ng halos 10 araw. Narinig ko pa nga na balak siyang pakasalan ng lalaking iyon. Naku, isang 18 taong gulang na babae na ikakasal sa halos 60 taong gulang na lalaki, hindi iyan pag-ibig, Elena. Mahigpit na kinuyom ni Elena ang kanyang kamay. Tiningnan niya ang kanyang ama si Tatay David na pilit bumabangon, namumula ang mukha nang ininig ang dalawang kamay. Totoo ba iyan, anak Yumuko? Si Elena nautal. Tatay, wala po akong ginagawang masama. Alam ko po na matanda na si Mang Ramon, ngunit siya po ay mabait. Tapat at tunay ko po siyang mahal. Mahal. Sigaw ni Tatay David, paus ang boses dahil sa kahinaan. Iyan ba ang tinatawag mong pagmamahal? Binigyan kaniya ng pagkain, dapat alam mo ang iyong lugar. Buhay pa ako dito. At maglalakas loob kang ipagbili ang iyong dangal para lang sa tirahan. Umiyak si Elena. Hindi po ganun. Hindi po ako sakim sa pera, hindi po ako sakim sa posisyon. Gusto ko lang po makasama ang taong pinakakatiwalaan ko. Pagod na po ako, tatay. Hinampas ni Tatay David ang kama, sumigaw, hindi ko iyan matatanggap. Kung magpapatuloy ka sa lalaking iyon, huwag mo na akong tawaging ama. Natigilan si Elena. Hindi niya kailanman naisip na ang ama na pinakamamahal niya ay makakapagsabi ng ganoong bagay. Ngunit naunawaan din niya na nasaktan ang kanyang ama dahil sa pag-akalang naloloko ang kanyang anak. Hindi niya naiintindihan at hindi niya maiintindihan ang pinagdaanan niya. Tahimik siyang lumabas ng bahay, hindi nakalimutan ni Aling Nena na magbigay ng isang huling pahayag. Kung pakakasalan mo talaga ang lalaking iyon, huwag ka nang umasa na makakabalik sa bahay na ito. Hihusgahan kan buong nayon habang buhay, anak. Sa biyahe pabalik sa siyudad, sumandal si Elena sa bintana ng sasakyan. Tahimik na dumadaloy ang maluha. Humaplos ang hangin sa kanyang magulong buhok. Hindi niya alam kung paano siya magpapatuloy kung pati ang kanyang sariling pamilya ay tumatalikod sa pag-ibig na kanyang pinili. Ngunit alam niyang hindi siya babalik, hindi dahil sa galit kundi dahil naniniwala siya na ang pag-ibig, kung sapat ang lalim, ay kayang lampasan ang bagyong puso ng kanyang pamilya. Nang gabing iyon, umuwi si Elena nang madilim na ang gabi. Ang coastal city na El Nido ay kakaibang tahimik, tanging ang tunog ng alon ang humahampas na tila yumayakap sa bawat mabibigat na hakbang ng dalaga. Pagkabukas niyang gate, maliwanag na ang ilaw sa sala. Nakaupo doon si Mang Ramon, taglay pa rin ang kanyang pamilyar na tahimik na anyo. Sa lamesa ay dalawang tasangang saan na umusok pa at isang bagong timplang ang tubig. Nang makita siya, mahina siyang nagtanong, umuwi ka na, kumain ka na ba? Hindi sumagot si Elena. Dahan-dahan siyang pumasok sa bahay, namumula ang mamata dahil sa luhang hindi patuyo. At pagkatapos bigla siyang yumakap kay Mang Ramon na parang batang nawalan ng ina, mahigpit na yumakap at humagulhol ng iyak. Hindi na nagtanong si Mang Ramon, hindi rin nagsalita ng anuman para aliwin siya. Tahimik lamang siyang yumakap ng mahigpit ang kanyang kamay. Ay marahang hinimas ang kanyang likod na parang nagpaparamdam, nandito ako, palagi akong nandito. Maya-maya mahinang sinabi ni Elena, itinatawil na po ako ni Tatay Mang Ramon. Bahagyang tumango si Mang Ramon. Nahulaan ko na sa edad na iyong ama talagang mahirap tanggapin na ang kanyang anak ay umibig sa isang taong halos kasing edad niya. Nautal si Elena, hindi ko po sinisisi si tatay, nalulungkot lang po ako dahil pati ang aking pamilya ay hindi naniniwala na kaya kong magmahal ng toto. Nakmuni-muni si Mang Ramon sandali at pagkatapos ay tumayo, pumasok sa silid. Maya-maya bumalik siya na may hawak na lumang brown na passbook. Ito ang passbook na ginawa ko mula nang namatay ang aking asawa. Bawat buwan naglalagay akong kaunti, wala akong balagawin dito. Plano ko sanang gamitin ito para sa nursing home kung wala na akong kasama sa aking pagtanda. Nanlaki ang mata ni Elena habang tiningnan siya. Ibinigay ni Mang Ramon ang passbook kay Elena at nagpatuloy. Ngunit ngayon mayroon na akong ikaw. Kung gusto mo pa ring umalis, ibibigay ko sa iyo ang lahat. Pati ang bahay na ito ay ibebenta. Maaari kang magsimula muli sa ibang lugar. Kayo po, nautal si Elena. Ngumiti si Mang Ramon, kakaibang lambing ang nasa kanyang mata. Bakit ako mananatili? Alam kong ang tunay na pag-ibig ay hindi pinipilit. Kung ako lang ang naniniwala, ano ang silbing ang pagpipigil sa iyo? Tahimik si Elena.
Tiningnan niya ang passbook at ang lalaking nasa harap niya. Ang taong handang bumitaw para lang mabuhay siyang buhay na kanyang pinili. Ang taong iyon ay hindi umiyak, hindi nagreklamo, at hindi rin nang hawakan ngunit labis na nagpasakit sa kanyang puso. Hindi po ako aalis, Mang Ramon. Mananatili po ako hindi dahil sa bahay na ito o sa passbook na iyon kundi dahil sa inyo po. Natigilan si Mang Ramon sa kanyang mamata sa unang pagkakataon ay lumitaw ang bakas ng luha. Lumapit si Elena at hinawakan ang kanyang kamay. Ayoko na pong tumakas. Hindi po bale kung hindi sila makaintindi basta naniniwala kayo sa akin at naniniwala rin ako na totoo ang pag-ibig na ito. Sa unang pagkakataon hindi itinago ni Mang Ramon ang kanyang damdamin. Niyakap niya si Elena ng mahigpit. Sa kanyang puso na malamig sa loob ng maraming taon ay biglang parang may mainit na apoy na sumiklab. Nang gabing iyon ay hindi sila nagsalita ng marami ngunit sa katahimikan ay may isang bagay na naging malinaw. Kahit tumalikod ang mundo may isang taong piniling manatili at isang taong naglakas loob na maghawakan ng kamay at harapin ang bagyo. Mula pagkatapos ng gabing iyon hindi na itinago ni Elena ang kanyang damdamin para kay Mang Ramon. Kahit hindi pa ipinahayag ng publiko sa bawat tingin bawat kilos ng dalawang tao ay puno na ang pag-unawa at tiwala. Bumalik si Elena sa pagtatrabaho sa hotel. Si Mang Ramon ay naging mas tahimik. Bihira siyang magpakita. Tahimik lamang na nagmamasit. Mula sa malayo iniiwasan ang tsismis ng mga empleyado. Ngunit ang dapat mangyari ay nangyari. Isang lalaking nasa edad na si Mang Alex ang general manager ng hotel na nakatrabaho ni Mang Ramon sa loob ng 15 taon at isa rin sa kanyang ilang matatalik na kaibigan ay nagsimulang mapansin. Minsan hindi sinasadyang dumaan siya sa bahay ni Mang Ramon. Maaga ng umaga nakita niya si Elena na lumabas mula sa pinto. May hawak na basurang plastik, walang makeup ang mukha at basa pa ang buhok dahil bagong ligo. Walang sinabi ni Mang Alex, bahagya lamang siyang kumunot ang nu at tahimik na umalis. Kinabukasan, sa isang internal na pulong prangkahang, nagtanong si Mang Alex Ramon, Totu, ba na interesado ka sa batang iyan? Si Elena tumahimik si Mang Ramon ng ilang segundo at pagkatapos ay tumango. Totu, napag-isipan mo na ba ng mabuti? Kasing edad siya ng apo ko. Hindi naiintindihan ng matao sa labas. Marunong lang silang manghusga at magtawa. At hindi lang sila, pati sa loob ng hotel ay nagsisimula na rin ang magabulungan. Bumuntong hininga si Mang Ramon. Naintindihan ko ang lahat. Ngunit nabuhay na ako sa edad na ito. Wala na akong panahon para mamuhay para sa sinasabi ngang mundo. Nabubuhay ako para sa aking konsensya, para sa kung ano ang tingin kong tama. Hindi pa rin nawawala ang pag-alala ni Mang Alex. Paano naman ang dalaga 18 pa? Lang siya, mahaba pa ang kanyang buhay. Paano kung magsisi siya sa huli? Paano naman ikaw? Kakayanin mo pa ba ang isa pang sakit? Nagpatigil ang tanong na iyon kay Mang Ramon at pagkatapos ay mapait siyang ngumiti. Kung sa huli ay magsisi siya, ako ang unang bibitaw. Ngunit sa sandaling ito ayoko siyang iwan mag-isa at naniniwala rin ako sa aking pinili. Tiningnan ni Mang Alex ang kanyang kaibigan. Ang kanyang nga mata ay puno ng pag-alala at pagmamahal ngunit wala na siyang sinabi pa. Nang hapong iyon tinawag si Elena sa opisina ni Mang Alex. Tiningnan niya ang dalaga sa kanyang harapan, payat ngunit may matatag na tingin. Alam mo na matagal na akong kaibigan ni Mang Ramon, tama ba? Opo, alam ko po. Kung gayon, naiintindihan mo ba na kung mas lumaki ang tsismis tungkol sa inyong dalawa, hindi lamang si Ramon ang maapektuhan kundi pati na rin ang hotel na ito? Bahagyang tumango si Elena. Naintindihan ko po. At ayaw ko rin pong magdulot ng anumang abala ang aking personal na buhay sa sinuman. Kaya handa ka bang umatras? Kinagat ni Elena ang kanyang labi ngunit matatak pa rin ang kanyang boses. Naisip ko na po iyan. Ngunit naintindihan ko na kung aalis ako ngayon masasaktan ko ang isang taong labis na nagtiis dahil sa akin. Hindi ako nabubuhay para sa reputasyon, nabubuhay ako para sa aking puso. Natigilan si Mang Alex. Hindi niya inakala na ang isang batang babae na tulad ni Elena ay makakaroon ng ganoong katapang na puso. Sige, hindi kita pipigilan. Ngunit tandaan, kung ang pag-ibig ay hindi sapat na matatag, ito ay masisira. Dahan-dahan lang ang bawat hakbang para sa huli anumang mangyari hindi ka magsisisi. Bahagyang yumuko si Elena. Salamat po, Tio. Pagkalabas niya ng silid, alam niyang marami pang pagsubok na darating ngunit sa wakas ay may isang taong hindi na tumututol. Sama nakaraang araw may kakaibang pakiramdam si Elena sa kanyang katawan. Ang biglaang pagduduwal, pagod, antok at pagkahilo. Lahat na ito ay nagpasimula sa kanyang pagdududa.
Sa simula pinapakalma niya ang sarili marahil ay dahil lamang sa pagod sa trabaho o pagbabago ng panahon. Ngunit nang malate ang kanyang regla ng halos 10 araw hindi na niya kayang lokohin ang kanyang sarili. Nang gabing iyon pagkatapos ng kanyang shift naglakad si Elena papunta sa botika sa dulo ng kalye palihim na bumili ng pregnancy test kit. Nanginginig ang kanyang kamay habang hawaang napakaliit na bagay na iyon inilagay niya ito ng malalim sa bulsan kanyang jacket at mabilis na bumalik sa bahay ni Mang Ramon. Nang makatiyak siyang nakapunta na si Mang Ramon, sa kanyang silid tulugan dahan-dahan siyang pumasok sa banyo. Mabilis ang tibok ng kanyang puso sa kanyang dibdib malamig, ang kanyang makamay dahil sa kaba. Ang 3 minutong paghihintay ay parang isang siglo. At pagkatapos malinaw na lumitaw ang ikalawang linya kulay pula, natigilan si Elena tila gumuho ang kanyang mundo. Kumapit siya sa lababo at naupo sa sahig blanco ang kanyang isip tanging ang malakas. Natibok ang kanyang puso ang kanyang naririnig. Buntis-buntis ako. Hindi niya kailanman naisip ang senaryong ito. Isang dalagang hindi panag. 19 na nagtatrabaho bilang room attendant ngayon ay nagdadalang tao sa isang lalaking halos 60 taong gulang. Buong gabing hindi siya nakatulog. Nakabukas ang kanyang mga mata nakatingin sa kisame maraming tanong ang bumabalik sa kanyang isip. Ano ang gagawin ngayon? Dapat ko bang panatilihin ang sanggol kung umay? Sapat ba siyang tapang upang harapin ang buong mundo? Kinaumagahan tahimik na gumising si Elena ng maaga at umalis ng bahay. Hindi siya pumasok sa trabaho at hindi rin siya lumayo. Pumunta siya sa isang maliit na pribadong klinika kung saan bihira ang tao para magpa-ultrasound at magpa-check up. Kinumpirma ng doktor na higit sa 5 linggo na ang pagbubuntis at nagsimula nang bumuo ang tibok ng pusong sanggol. Nang marinig ang mahinang tibok ng puso sa pamamagitan ng ultrasound machine na payak si Elena. Iyon ay isang kakaibang pakiramdam may halong pakalito pakaantik, takot ngunit hindi niya kayang bitawan. Nang hapon matagal siyang nakatayo sa harap ng pinto ng bahay ni Mang Ramon. Sa loob abala pa rin si Mang Ramon sa pag-ayos ng hardin pagdidilig ng halaman payapa ang kanyang mukha tulad ng dati. Ngunit ngayon ay hindi na payapa ang puso ni Elena. Mang Ramon, gusto ko pong makipag-usap. Nagsalita siya. Lumingon si Mang Ramon, nakita ang maputlang mukha ni Elena at nag-alala kaagad. Pagod ka ba, pumasok ka at magpahinga? Hindi ako po may seryoso po akong sasabihin. Umupo sila sa tapat ng bawat isa sa sala. Kinuha ni Elena mula sa kanyang bulsa ang pregnancy test kit at inilagay sa lamesa. Namumula ang kanyang mata ngunit hindi siya umiwas. Buntis po ako, anak po ninyo. Natigilan si Mang Ramon tila nabato sa loob ng ilang segundo. Namutla ang kanyang mukha ng laki ang kanyang mga mata at pagkatapos ay dahan-dahang bumaba ang kanyang tingin tiningnan ang maliit na kit sa lamesa. Sigurado ka ba, Tumango? Si Elena nang tuloy-tuloy. Kinaumagahan po nagpa-ultrasound ako. Mahigit 5 linggo na po. Binalot ang espasyong katahimikan. Matagal bago tumayo si Mang Ramon dahan-dahang lumabas patungo sa bintana. Tiningnan niya ang hardin kung saan namumulalak pa ang ilang halaman mahinang humahaplos ang hangin ng dagat. Hindi ko inakalang ganito kabilis ang lahat. Yumuko si Elena na utal. Kung hindi po kayo handa kaya ko pong mag-isa, hindi ko po kayo sinisisi. Ngunit lumingon siya namumula ang mga mata lumalim ang boses. Iniisip mo bang ganoong uri akong tao kung magiging anak ko gagawin ko ang lahat? Ngunit natatakot na baka ikaw ang magirap. Natatakot na baka sabihin ng mga taon na tinanggap mo ang pagiging isang single mother sa edad na 19 dahil sa pera. Tiningnan ni Elena si Mang Ramon dumaloy ang magaluha, natatakot lang po ako na baka magsisi kayo. Lumapit si Mang Ramon marahang hinawakan ang kanyang kamay inilagay sa kanyang dibdib. Pakinggan mo. Ang puso ko ay tumitibok pa rin dahil sa iyo at kung ang sanggol ay bunga ng pag-ibig kahit tumalikot ang buong mundo mananatili ako sa iyong tabi. Umiyak si Elena sa unang pagkakataon tuluyang bumuhos ang kanyang luha sa yakap ni Mang Ramon. Ang tunog ng alon sa dagat na humahampas sa pampang ay parang isang tahimik na pagpapala. Isang maliit na nilalang ang ipinanganak nagdalang ang maraming pagsubok ngunit ito rin ang sinangang liwanag na nagpagulantang sa 2 taong naligaw na gawa ng kamay at matatag na humarap sa kinabukasan. Pagkatapos, lamang ng 1 linggo kumalat ang balita na buntis si Elena sa buong hotel na parang apoy sa dayami. Ang maagang nakakaalam ay nagsismis, ang nahuling nakakaalam ay nagbulungan. At siyempre ang pangalan na pinakamadalas banggitin ay walang iba kundi si Mang Ramon.
Ang batang iyan na 18 pa lang bagong dating lang nabuntis na agad. At narinig ko anak daw ng may-ari. Naku halos kasing edad na ng ama niya ano pa bang hinahabol nito ang mga masasamang salita ay umaalingaw-ngaw sa lahat ng dako. Sa cafeteria sa elevator pati sa staff changing room alam nang lahat ngunit walang naglakaslop na magsalita ng diretso. Nagbubulungan lang sila ngunit sinasadya nilang lakasan ang boses para marinig ni Elena. Sinikap ni Elena na manatiling kalmado. Em vẫn đi làm, vẫn chào hỏi lễ phép vẫn làm việc chỉn chu, nhưng sâu bên trong em thấy như bị xé nát từng mảnh một. Nagsimula nang magbago ang kanyang katawan pagod, pagkahilo nawalan ganang kumain hindi makatulog ng payapa. Ngunit ang higit na nagpasakit sa kanya ay ang tingin ng iba ang tingin na puno na pagsisiyasat at paghuhusga na tila siya ang salarin. Alam ni Mang Ramon na bawat sismis ay nakakarating sa kanya ngunit hindi siya makapagpahaya ng publiko at hindi rin niya kayang harapin ang buong grupo ng mag-isa. Isang umaga habang siya ay nagpupulong sa management isang veteranang empleyada si Ate Gina, ay biglang nagsalita ng diretso paumanhin po ngunit kung patuloy pa rin napapayagan ng Hotel Simes. Elena na magtrabaho sa ganitong kalagayan mahirap pong panatilihin ang reputasyon ng hotel sama bisita sino po ang maglalakas loob na papayagan siyang makipag-ugnayan sa madayuhang bisita habang lumalaki ang kanyang tiyan, ang kapaligiran sa meeting room ay naging tensyonado. Si Mang Alex matalik na kaibigan ni Mang Ramon ay tumingin sa kanya na may pag-aalala. Tahimik na nakaupo si Mang Ramon sandali at pagkatapos ay dahan-dahang tumayo. Salamat sa inyong lahat sa pagiging prangka. Alam kong mahirap tanggapin ang sitwasyong ito ngunit kinukumpirma ko na ang bata ay anak ko at ganap akong mananagot. Lahat ay natahimik. Hindi ko inaasahan na susuportahan ninyo ako. Umaasa lang ako na maintindihan ninyo na hindi ko pinipilit ang sinuman na makaranas ng parehong pagsubok. Si Elena ay magsisimulang kanyang leave mula sa susunod na linggo pansamantalang aalis sa posisyon ng room attendant. Ang lahat ng benepisyo at sweldo ay mananatili hanggang sa makaroon siyang formal na desisyon pagkatapos manganak. Ang pahaya na iyon ay parang tuno ngang kampana sa gitna ngang pulong walang sinuman ang naglakaslop na magsalita pa. Mayroong nahihiya na yumuko mayroong tahimik na tumingin sa kanya ng may ibang pananaw. Nang araw na iyon pagkatapos ng pulong pumunta si Mang Ramon sa kanyang opisina isinara ang pinto at nanatili doon ng ilang oras. Walang salitang reklamo tanging ang dahan-dahang pag-ikot ng swivel chair at ang tikta ng orasan sa malaking silid. Nang hapong iyon naghihintay, si Elena sa harap ng bahay tahimik ang kanyang mukha. Nang makita niya si Mang Ramon na dumating tumayo siya balak sanang magtanong ngunit inabot na ni Mang Ramon ang kanyang kamay. Ayos na inasikaso ko na. Magpahinga ka muna ng ilang araw sa bahay para lumakas ka. Tiningnan siya ni Elena na namumuo ang kanyang lalamunan. Paumanhin po kung nagdulot po ako ang maraming masamang salita sa inyo. Ngumiti si Mang Ramon isang maputlang ngunit tapat na ngiti. Sinasabi nga gataw na ako ay matanda na at nawawala sa katinuan. Hindi ako nagagalit lang ako dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin nila naiintindihan kung ano ang pag-ibig. Lumapit si Elena at mahigpit na yumakap kay Mang Ramon. Ang bagyo ng opinyon ng publiko ay maaring magwalis ng lahat ngunit hindi nito kayang walisin ang isang bagay. Nananatili silang magkahawak kamay matatag sa gitna ng maraming pagsubok ng buhay. Isang tanghali ngang Hunyo tirik ang araw ang hangin sa dagat ay humahaplos sa mapuno agoho sa harap ng hotel. Nakahiga si Elena sa kanyang silid nang marinig ang sunod-sunod na katok sa pinto. Binuksan niya ang pinto at natigilan. Nasa harap niya ang kanyang ama si Tatay David. Kitang-kita ang kanyang pagpayat. Hapa ang kanyang mukha may hawak na tungkod kasama pa niya ang kapitbahay na si Aling Maria na umaalalay sa kanya. Pagkakita kay Elena, nanlaki ang mamata ni Tatay David at galit na sinabi alam mo pa bang buksan ang pinto na tigilan. Si Elena nautal tatay pasok na po kayo. Hindi na naghintay ng imbitasyon itinula niya ang pinto at pumasok. Pakaupo pa lang niya prangka na niyang sinabi pumunta ako para makita mismo kung alam mo pa kung ano ang kahihiyan. Yumuko si Elena ng tahimik. Wala na siyang luha na maiyak. Ang kanyang kwento ay napag-usapan ng lahat. Nakapahanda na siya sa lahat ng pahuhusga. Ngunit nang sabihin ng kanyang sariling ama ang masalitang iyon na durog ang kanyang puso. Tiningnan ni Tatay David ang paligid ng silit ang mayos na pagkakayos na mga gamit ang maliit na altar na may larawan ng ina ni Elena na may nakasinding insenso. Nangiti siya nakatira ka ba talaga sa lalaking iyon opo? Mahina niyang sagot, buntis ka ba talaga opo? Anak ba niya opo?
3 beses na opo ni Elena ang narinig mahinahon ngunit matatag. Nagpatigil ito kay Tatay David. Matapos ang ilang sandali hinampas, niya ang tungkot sa sahig at malakas na sinabi, napakabobo mo anak. Kung hindi mo mamahalin ang iyong sarili, sino pa ang magmahal sa iyo? 18 taong gulang ka pa lang, hindi mo pa nararanasan ang buong buhay ngang isang dalaga, naging ina ka na sa isang matandang lalaki. Tumingala si Elena sa unang pagkakataon ay matagal niyang tiningnan ang kanyang ama. Tatay dati po pinakasalan ni inay si Itay na isang mahirap, may kapansanan at walang sumuporta sa kanya, ngunit pinili pa rin niya dahil naniwala siya sa kanyang puso. Ngayon po ganon din ako. Alam kong mahirap ang pinili ko ngunit hindi po ako nagkamali. Nautal si Tatay David. Balak sana niyang may sabihin ngunit mahigpit na kinuyom ang kanyang kamay sa tungkot, walang salita ang lumabas. Matapos ang ilang sandali mahina niyang sinabi nga, Doktor, na ilang buwan na lang ang tatagal ngaking atay. Hindi ko ito sinasabi para kaawaan mo ako. Gusto ko lang makita ang mukha nga aking apo bago ako pumikit. Natigilan si Elena, nanginginig ang buong katawan niya. Tatay, bakit hindi niyo po sinabi agad? Hindi ako naglakas loob. Akala ko pinili mong manirahan sa lalaking iyon kaya nakalimutan mo na ang bahay na ito. Ngunit kahapon narinig ko kay Aling Nena na nagpapadala ka pa rin ng gamot at pera ng regular at may nag-aalaga sa akin. Alam kong hindi mo ako nakalimutan. Umiyak si Elena at niyakap ang kanyang ama. Nanatili pa ring matigas ang boses ni Tatay David ngunit tahimik din na dumaloy ang kanyang luha sa balikat ni Elena. Kinagabihan umuwi si Mang Ramon at nakita si Tatay David na nakaupo sa labas ng bakuran nakatingin sa malawak na dagat. Walang sinuman ang nagsalita, ang dalawang lalaki na halos 20 taon ang agwat ng edad ay parehong may malaking pasanin sa kanilang puso. Matapos ang ilang sandali nagsalita si Tatay David, hindi ko sinusuportahan ang relasyong ito ngunit kung maglakas loob kang mahalin ang aking anak, mahalin mo siya habang buhay. Tumango si Mang Ramon, namumula ang mga mata. Hindi ako nangangako nga numan na malaki ngunit habang humihinga pa ako mamumuhay ako upang mapasaya si Elena at ang bata. Bumuntong hininga si Tatay David, kung gayon, ipinagkakatiwala ko ang aking anak sa iyo ngunit kung isang araw ay paiyakin mo siya, hindi kita patatawarin kahit mamatay ako. Pareho silang tahimik ngunit sa gitna ng ginintuang sikat ng araw ay may isang bagay na huminahon sa kanilang puso. Ang bagay na tinatawag na pagpapatawad, paniniwala at sa unang pagkakataon isang ama ang pumayag na bitawan ang kanyang anak upang sundan ang kaligayahan na kanyang pinili. Pagkatapos na pagtatagpong iyon nagsimulang huminahon ang relasyon nina Tatay David at na kanyang anak. Kahit nasa kanyang puso ay marami pa ring pag-aalinlangan, ngunit hindi na siya kasing higpit ng dati. Ang pagmamahal, pag-aalala at ang tawag ng pamilya ang nakatulong sa kanya upang matutong tanggapin. Isang hapon nang lumubog ang araw sa dalampasigan ng El Nido, nakaupo si Tatay David at Mang Ramon sa branda ng bahay umiinom ng tasaa. Ang kalangitan ay kulay pula, ang maalong ng dagat ay humahampas sa pampang na parang kumakanta nga malumanay na awit ng tag-init. Biglang nagsalita si Tatay David, sa tingin ko bakit hindi tayo makaroon ng maliit na kasal para sa inyong dalawa? Hindi kailangan ng malaking pagdiriwang, sapat na ang mataong tunay na nagmamahal sa inyong dalawa para ang apo ko ay hindi tawajing anak ng walang ama o kasal ng walang ina. Natigilan si Mang Ramon. Matagal bago siya tumango ng dahan-dahan, lumalim ang boses, hindi ko po kailanman pinangarap ang kasal. Sapat na po sa akin na makasama si Elena araw-araw, kontento na po ako. Ngunit kung ang kanyang ama ang nagsabi niyan kung gayon. Nang marinig ni Elena ang sinabi ng kanyang ama, umiyak siya na parang bata. Hindi niya inakala na ang ama na minsang nagpahayag ng pagtatakwil sa kanya ngayon ay siya mismo ang nagmungkahi ng kasal. Sa kanyang magamata nun si Tatay David ay hindi lamang ama kundi ang pinakamalaking sandigan, ang puno na nagbigay ng proteksyon sa kanyang buhay muli. Ang kasal ay isinagawa ng simple tulad ng ninanais. Walang malaking tent, walang magarbo na bulaklak, walang maluho na gown. Ang kasal tanging isang payapa na dalampasigan, ilang simpleng kahoy na lamesa na nakalagay malapit sa buhangin, ilang mahinang gintong ilaw na nakasabit sa itaas, ilang matalik na kaibigan at ang tahimik na paglubok nga araw. Nakasuot si Elena ng simpleng puting damit, maluwag ang buhok, may hawak na bouquet ng wildflowers. Naghihintay si Mang Ramon sa dulo ng buhangin na daan. Ang light gray na suit ay nagpatingkad sa kanyang pagiging seryoso at mainit. Nang lumapit si Elena, bawat dahan-dahan ngunit matatag na hakbang nagtagpo ang kanilang mga mata tulad ng libu-libong beses na
Ngunit sa pagkataong ito ay sa harap nga nakasaksi sa paniniwala at tahimik na pagpapala ng magulang kaibigan ang mga taong minsang tumutol nagduda ngunit sa huli ay tumanggap. Si Tatay David mismo ang nag-ofisyate sa kasal. Nanginginig ang kanyang kamay nang ipaggaloob niya ang kanyang anak kay Mang Ramon ngunit ang kanyang mamata ay kakaibang maliwanag. Ngayon ipinagkakatiwala ko ang aking anak sa iyo hindi bilang utang kundi bilang isang regalo. Umaasa ako na alagaan mo siya tulad ng isang kayamanan sa nalalabi mong buhay. Yumuko si Mang Ramon ng malalim. Nagpapasalamat po ako sa inyo. Sa buong buhay na ito hindi ko po kayo bibiguin. Pumalakpak ang matao. Ang mga alon sa dagat ay tila marahang humahampas sa pampang na parang nagdiriwang. Ang magintong ilaw ay sumasayaw sa hangin nagpapaliwanag sa mukha ni Elena na umiyak sa kaligayahan. Hindi kailangan ng karwahe, ng bulaklak hindi kailangan ng paputok ng kasal. Ngunit iyon ang pinakamagandang kasal sa buhay ng dalaga. Dahil ito ay may pagpapatawad, may tiwala, may sapat na pag-ibig upang lampasan ang lahat. At mula noon hindi na tinawag ng mga tao si Elena na isang nakamaling babae. Tinawag nila siyang asawa ni Mang Ramon, isang simpleng titulo ngunit ito ay isang mahabang paglalakbay ng sakripisyo, katatagan at walang kondisyong pag-ibig. Mas mabilis na lumipas ang panahon kaysa sa inaakala ni Elena. Mula nang magkaroon ng maliit na kasal sa dalampasigan tila huminahon ang lahat. Nagsimula nang humupa ang sismis at ang hotel ay nagpapatagbo pa rin ng normal. Si Mang Ramon ay nanatili sa likod, ibinigay ang pangunahing operasyon kay Mang Alex. Ganap nang umalis si Elena sa trabaho, inilaan ang oras sa bahay para magpahinga, naghihintay ng araw ng panganganak. Lumaki ang kanyang tiyan, araw-araw lumipas ang 8 buwan, kahit may pagod ay makikita pa rin sa kanyang mukha ang isang bihira na kapayapaan. Pinahahalagahan ni Mang Ramon ang kanyang asawa sa bawat pagkain at pagtulog. Bawat gabi inilalagay niya ang kanyang kamay sa tiyan ni Elena, naririnig ang pagsipa ng bata at ngumingiti na parang bata. Napakakulit ng bata, sigurado akong lalaki ito, madalas niyang tuksuhin. Napatawa si Elena. Babae o lalaki ayos lang basta't malusog. At kung may amang tulad ninyo, tiyak na magiging mabait. Akala nila ay magiging tahimik na ang kanilang buhay. Ngunit sumiklab ang trahedya isang gabing maulan. Iyon ang unang araw ngang buwan, bumuhos ang ulan mula pahapon. Ang kidlat at kulog ay umalingaw-ngaw, nagpahirap sa buong komunidad sa dalampasigan. Sa hating gabi biglang matinding sakit ng tiyan ang naramdaman ni Elena. Ang sakit ay hindi tulad ng ordinaryong sakit ng tiyan. Parang may pumipiga sa kanyang tiyan mula sa loob. Mang Ramon, masakit po talaga, sigaw niya sa gitna ng tunog ng ulan na humahampas sa bubong. Nagulat si Mang Ramon at bumangon, tumakbo upang yakapin ang kanyang asawa. Nakita ang maputlang mukha ni Elena at asul na labi, nagpanik siya. Hindi ito maganda, kailangan mong dalhin sa ospital kaagad. Ngunit malakas ang ulan, mataas ang alon at ang daan patungong sentro ng siyudad ay nakasara dahil sa mga nabuwal na puno. Dali-dali siyang tumawag ng ambulansya ngunit sinabihan na maghintay nang hindi bababa sa 30 minuto. Lalo namang matindi ang sakit na nararamdaman ni Elena, nakabaluktot sa kama, humihinga ng mabilis, hindi na kayang maghintay. Dali-dali si Mang Ramon na nagsuot ng kapote, binuhat ang kanyang asawa sa motorsiklo, gumamit ng tarpaulin para takpan sa ulan at pagkatapos ay isang kamay ang nagmamaneo. Isang kamay ang humawak sa kanyang asawa na naghihirap sa likod. Tila gusto ngang ulan na lunukin silang dalawa. Madulas ang daan, malakas ang hangin ngunit hindi siya huminto. Pagdating sa isang sangang daan malapit sa sentro, nawalan ng balansa ang motorsiklo at bumagsak dahil sa malaking butas sa likod ng gulong. Nahulog siya at napinsala ang kanyang kamay. Dumudugo ito ngunit pilit pa rin siyang bumangon at binuhat ang kanyang asawa patungo sa pinakamalapit na rural health unit. Ang night duty nurse ay namutla pagkakita sa eksena. Naku po, bakit hindi po kayo tumawag ng ambulansya? Hindi na po kami umabot, pakisuyong. Iligtas niyo ang aking asawa, ang aking anak, nautal niyang sinabi. Nanginginig ang buong katawan dahil sa ginaw, pag-alala at pagod. Ang gabing iyon ay naging isang emergency. Dumating ang doktor sa tamang oras at mabilis nilang dinala si Elena sa delivery room. Si Mang Ramon ay nakaupo sa labas ng pasilyo, nakabenda ang kanyang punit na braso. Ang kanyang mamata ay hindi bumibitiw sa pinto ng delivery room. Bandang alas 3 na umaga, umalingaw-ngaw ang iyak ng sanggol, lumaganap sa tahimik na pasilyo at tumagos sa puso ng laking humihinga ng mabigat. Babae po, sabi nga nurse na may mabait na ngiti. Ligtas na po ang ina at ang sanggol. Naluha si Mang Ramon.
Wala na siyang lakas para magdiwang, tahimik lamang siyang naupo sa silya, ang kanyang mamata ay punong kislap ng kaligayahan. Isang maliit na nilalang ang ipinanganak sa gitna na gabing maulan, sa gitna ng bagyo ang buhay ng tao. Inilabas si Elena, maputla ang kanyang mukha ngunit pilit pa ring ngumiti. Tiningnan niya si Mang Ramon at mahinang sinabi, "Paumanhin po kung nag-alala po kayo." Hinawakan niya ang kamay ni Elena, idinampi sa kanyang labi at marahang hinalikan. "Ako ang dapat humingi ng paumanhin dahil hindi ko kakayang tulungan na magkaroon ng payapang panganganak. Ngunit alam mo ba, malakas ang iyak ng bata. Katulad mo, matapang, malakas at matatag. Umuulan pa rin sa labas ngunit payapa na ang kanilang puso. Isang bagong buhay ang ipinanganak sa gitna ng walang kondisyong pag-ibig ng 2 taon na akala ay wala ng simula. Ngunit ang buhay mismo ang pinakamagandang resulta ng lahat ng kanilang pinagdaanan. Pagkaraan ng 3 buwan matapos ipanganak ang kanilang anak na babae, dahan-dahang bumalik sa normal ang buhay nina Elena at Mang Ramon. Pinangalanan ang sanggol na Angelica, isang regalo mula sa langit. Mayroon siyang bilog na itim na mata, puting balat na parang gatas at lalo na mahilig siyang makinig sa tunog ng alon tuwing umaga. Nagpapasuso si Elena. Bawat iyak ng sanggol, kailangan lang siyang buhatin ni Mang Ramon, marahang tapikin ang kanyang laikot at kantahin ang ilang lumang awit upang siya ay tumahimik. Siguro mahal niya ang boses ko madalas. Niyang sabihin maliwanag, ang kanyang nga mata na parang isang batang lolo. Bagaman lampas 60 na inilalaan ni Mang Ramon ang bawat umaga upang ipasikat sa araw ang kanyang apo magtrabaho sa hardin at magsulat ng diary. Ang masolita ay isinulat sa isang maliit na notebook na may asul na tinta, pahilig ang sulat kamay at minsan ay nanginginig. "Para sa aking anak na babae, kung balang araw ay lumaki ka at magtaka kung bakit mas matanda ang iyong ama kaysa sa mga ama ng iyong mga kaibigan, basahin mo ang notebook na ito. Dito ay hindi ko lamang ikinukwento ang pag-ibig ni na inay at itay mo, ang 18 taong gulang na dalaga na puno nga katatagan, kundi pati na rin ang paglalakbay nga ang puso nga iyong ama. Isang taong akala ay hindi na marunong magmahal, hindi na nangahas umasa hanggang sa dumating ang iyong ina." Hindi sinasadyang natuklasan ni Elena ang notebook na iyon isang tanghali habang nagtitiklop ng damit. Bawat salitang kanyang binasa ay nagpatulo ng kanyang luha. Hindi niya kailanman naisip na ang tahimik na lalaking iyon ay mayroong ganoong kadaming damdamin. Hindi niya binanggit ang kanyang dinanas, hindi nagreklamo tungkol sa publiko, at hindi rin muling binanggit ang sakit ng nakaraan. Ikinuwento lamang niya tulad ng isang ama na sumusulat sa kanyang anak na may buong pagmamahal at pasasalamat. "Kailan niyo po ito sinimulan isulat?" "Simula nang malaman kong nagsimula nang sumipa ang bata sa tiyan mo," ngumiti siya. "Gusto ko na kapag wala na ako, alam pa rin ng bata kung paano minahal ng ama niya ang kanyang ina." Niyakap ni Elena si Mang Ramon ng mahigpit, wala na siyang masabi pa. Ang pag-ibig niya ay hindi maingay, hindi matindi, ngunit matibay, tahimik tulad ng tunog ng alon sa dagat. Ito ang nagpalaki sa kanya at ngayon ay nagpoprotekta sa kanyang anak na babae. 3 taon pakaraan ang maliit na hotel sa tabi ng dagat ay naging puntahan na ang maraming turista. Hindi lamang dahil sa tanawin, kundi dahil sa tunay na kwento ng pag-ibig dun. Sinasabi nga mataw na ang may-ari dito ay pinakasalan ang isang batang babae na halos 40 taon ang agwat at namuhay sila ng kakatuwang masaya. Hindi na nagtsitsismisan ang mataw, hindi na rin nanlalait. Dahil nasaksihan nila sa paglipas ng mga taon isang tunay na pamilya kung saan mayroong isang batang asawa na nagmamahal sa kanyang asawa at nagtuturo sa kanyang anak, kung saan mayroong isang matandang ama na marunong magpasikat sa araw, magsuboeng lugaw, magpalit ng lampin sa kanyang anak na may galak na parang bata. May nagtanong kay Mang Ramon, "Natatakot ka ba dahil mahal mo ang mas bata sa iyo? Nakaramdam ka ba na napakakaiba mo?" Ngumiti lamang siya, may mabait na tingin, matanda na ang puso. Ngunit hindi kailanman naluma, basta't marunong pa ring magmahal. Tahimik na nakaupo si Elena sa tabi, nakatingin sa kanya. Alam niya na hindi kailangan na kastilyo, hindi kailangan na pangako na walang hanggang pag-ibig. Kailangan lamang nga isang taong naglakas loob na hawakan ang kanyang kamay sa gitna na bagyo at tuparin ang kanyang pangako. Araw-araw upang magkaroon ng payapang buhay. Ang buhay ay may mga koneksyon na tila magkasalungat ngunit namumulalak sa hindi inaasahang mga kalagayan. Ang kwento nina Elena at Mang Ramon ay hindi lamang pag-ibig ng isang 18 taong gulang na dalaga sa isang lalaking mahigit 60, kundi isang matapang na
Paglalakbay ng dalawang kaluluwa na lampasan ang lahat ng pahuhusga upang makita at magkasama na bumuo ng isang tunay na pamilya. Mula sa isang batang babae na itinuring na nakamali si Elena ay matapang na hinarap ang opinyon ng publiko at pati na rin ang kanyang pamilya upang ipagtanggol ang kanyang pag-ibig at ang kanyang anak sa kanyang sinapupunan. Mula sa isang lalaking nawalan ng pag-asa, akala na ang kanyang puso ay nanlamig na matapos ang maraming. Pagkawala natuto muli si Mang Ramon kung paano magmahal, kung paano magsakripisyo at kung paano maging asawa at ama muli ng may buong pagmamalasakit at katapatan. Ipinapakita ngang kwento na ang tunay na pag-ibig ay hindi sinusukat sa edad, katayuan o tingin ng mga tao. Sinusukat ito sa katapatan sa maliliit na bagay araw-araw at sa kung paano natin harapin ang mapagsubok ng magkasama. At minsan ang taong nagpapasaya sa atin ng lubos ay ang taong hindi natin kailanman naisip nun. Sa lipunan na mayroon pa ring maraming paghihigpit at nakatagdang pamantayan, ang pag-ibig nina Elena at Mang Ramon ay patunay na ang mabuting tao ay makakahanap ng mabuting tao. Ang taong marunong magsakripisyo ay magbibigay ng nararapat na ganti. Habang ang mataong namumuhay lamang upang manghusga at manlait sa iba, sila mismo ang naliligaw sa buhay. Ang pinakamalaking aral mula sa kwentong ito ay ang kaligayahan ay hindi nakasalalay sa pagpapasaya sa lahat kundi sa pamumuhay ng toto sa iyong puso at hindi pagtalikod sa mga taong tunay na nagmamahal sa iyo.